Ang cabin ng flight is 77 ay larawan ng karangyaan. May tumutugtog na malambot na jazz sa paligid. Kumukutitap ang mga baso ng champagne sa ilalim ng mainit na ilaw ng first class. Ang mga upuang balat na may tahi ng gintong sinulid ay dahan-dahang sumasandal, isang tunog na tanging mayayaman lang ang kayang bayaran. Ang mga napkin na nakatupi na parang origami ay naghihintay sa mga tray na maisapin na linen. Para sa lahat ng nakakakita, isa lamang itong ordinaryong biyahe para sa mga elite. Sa gitna nila, nakaupo si A. Blake Harrington, isang hedge fund manager at tinatawag ang sarili na hari ng merkado. Isinuot niya ang kanyang kayabangan na parang isang mamahaling suit. Malakas na isinandig ang upuan sa seat isagi at tumingin ng patagilid sa isang tahimik na lalaking huling sumakay na magalang na inalalaya ng ground staff. Ang lalaki ay naka-jacket lang, dala ang sariling bag, at mapagpakumbabang tumango sa flight attendant habang itinuturo ang seat isasi. Ang lalaking iyon ay si Emmanuel. Mahinahon siyang magsalita, banayad kumilos, at mukhang hindi nababagay sa luhong nakapaligid sa kanya. Umupo siya ng walang kibo, iniiwasan ang pakikipagtitigan sa mga taong hinuhusgahan na siya. Ang ilang pasahero ay nagpapalitan ng tingin, ang iba naman ay halos hindi siya napansin. Pero napansin siya ni Blake at hindi niya ito nagustuhan. "Excuse me," sabi ni Blake sa dumaraang attendant, sapat ang lakas para marinig ng mga katabing pasahero. "Pakisiguro naman kung nasa tamang upuan ang ginoong iyan." Eksklusibo ang first class. Nag-alinlangan ang attendant, tumingin kay Emmanuel, at nagbigay ng kabado ng ngiti. "Siyempre po, sir, double check ko." Uminom si Blake ng kanyang alak ng mayabang. Maya-maya pa, dumating ang head purser. Lumapit siya kay Emmanuel, hawak ang isang clipboard at nagsalita sa tono na malambot pero may diin. "Sir, naniniwala po ako na nagkaroon ng pagkakamali sa upuan. Maaari po bang lumipat muna kayo sa business class habang inaayos namin ito?" Hindi nakipagtalo si Emmanuel. Tumango lang siya, kinalas ang seatbelt, at tahimik na kinuha ang kanyang mga gamit. Walang kahit isang salita ng reklamo, walang yabang, pagsunod lang. Pinanood siya ng lahat. Walang nagsalita habang naglalakad si Emmanuel papunta sa likod. Isang teenager malapit sa bintana ang kinalabit ang kanyang ina. "Hindi ba si Manny Pacquiao iyon?" bulong niya. Umiling ang kanyang ina, hindi sigurado. Hindi pa nagre-register ang pangalan. Hindi para sa crew. Hindi para kay Blake. Hindi para sa kahit kanino na nabulag ng kanilang mga akala. Pero mataas sa itaas ng mga ulap, mayroon nang nagbago. Ang lalaking pinalabas lang nila ay hindi lang basta pasahero. Siya ang bagyo. Hindi naman masama ang business class cabin. Pero hindi rin ito first class. Mas makitid ang mga upuan. Mas hindi espesyal ang alak at mas nagmamadali ang mga staff. Si Emmanuel, tahimik pa rin, kalmado pa rin, ay umupo sa seat siyam nang walang reklamo. Tumingin siya sa bintana at pinagdaop ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagpunta rito para sa komportable. Hindi siya narito para mapansin. Umuuwi lang siya. Sa first class, relax na si Blake Harrington. Naayos na ang problema. Kinindatan niya ang flight attendant. Kita mo na, may mga tao talagang hindi naiintindihan kung gaano ka-eksklusibo ang lugar na ito. Hindi lahat ay nababagay sa harap. Ang attendant na si Natalie ay pilit na ngumiti. "Siyempre po, sir." Pero nawala ang ngiti niya nang tumalikod siya. May mali sa pakiramdam niya. Hindi sa sitwasyon kundi sa lalaking iyon. Ang kanyang pagiging kalmado, ang kanyang katahimikan. Sobrang ayos nito. Gayunpaman, patuloy ang paglipad ng eroplano. Maayos ang altitude, malayo pa ang turbulence. At least ang uri ng turbulence na iayanig sa mga pakpak. Sa likod ng kurtina, si Emmanuel ay nakaupo nang hindi napapansin hanggang sa isang batang lalaki mula sa kabila ng aisle ang kinalabit ang kanyang ina at itinuro siya. "Ma, tingin ko si Manny Pacquiao iyon." Nanliit ang mata ng ina, hindi sigurado. "Sigurado ka?" tanong niya. Tumango ang bata. "Nakita ko siya sa YouTube noong nakaraang linggo. Iyong laban niya kay Mayweather." "Siya iyon, Maisie." Inilabas ng ina ang kanyang phone, patago, ini-zoom at napahingal. "Diyos ko," bulong niya. "Siya nga." Hindi lang siya ang nakapansin.
Isang estudyante sa likod niya ang nagbukas ng TikTok at nagsimulang mag-record ng maikling clip. Si Manny Pacquiao nakaupo sa business class habang may isang mayamang finance guy na nagre-relax sa isa-G. Sa loob ng 1-0 minuto, ang clip ay may 120,000 views na. Sa loob ng 20 minuto, lumampas na ito sa 600,000. Sumabog ang comment section. Pinalabas ba talaga nila si Manny Pacquiao sa first class? Hindi ito maaari. Hindi na ba nagte-train ng staff ang mga airline? Kalahati ng kinita niya sa career ay itinulong niya sa mahihirap tapos binastos pa rin nila. Ang maliit na alon ay nagiging dambuhala na. Samantala, sa gali ng eroplano, nakatanggap si Natalie ng notification sa kanyang crew tablet. Kumislap ito ng pulang compliance alert. Passenger sham a flag giha legacy verification protocol. Kumunot ang noo niya at tiningnan ang detalye. High-profile stakeholder. Internal partner authorized for executive access. Sa ilalim ng text ay may litrato. Napakurap siya. Hindi maaaring magkamali sa litrato. Ito ang lalaki. Ang lalaking kalilipat lang nila mula sa first class. Bryce, sitsit niya sa kanyang superior. Mabilis itong lumapit, nakakunot ang noo. Ano iyon? Ang pasahero sa Sham ay flag ng corporate. Kasama siya sa stakeholder list. Hinablot ni Bryce ang tablet at tumitig. Manny Pacquiao, minority owner, advisory board member, via Travista Group Holdings. Executive legacy, bumaba ang kanyang boses sa bulong. May-ari siya ng bahagi ng airline na ito. Alam ba ni Blake, tanong ni Natalie. Hindi, sabi ni Bryce. At huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Catastrophe ito. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Mas malakas ang katahimikan kaysa sa makina ng eroplano. Sa likuran, ang batang lalaki ay nahihiyang sumisilip sa pagitan ng mga upuan. Ngumiti si Emmanuel at tinanguan siya ng kaunti. Kayo po ba talaga si Manny Pacquiao? Mahinang tanong ng bata. Lumapit si Emmanuel. Sa mga araw lang na hindi ako pinalalaya sa first class. Tumawa ang bata. Kinindatan siya ni Emmanuel. Sa first class, tuloy-tuloy ang monolog ni Blake. Sinasabi ko sa inyo, kahit sino na lang pinapapasok nila sa mga kabin na ito ngayon. Hindi ito racism. Classism ito. Kailangan nating panatilihin ang standard. Walang sinabi ang babaeng katabi niya. Nakatitig lang ito sa harap, tikom ang bibig. Ang TikTok clip ay lumampas na sa 1.7 million views. Sa Twitter trending na ang mga hashtag na #MannyDeserveBetter at #JusticeForPacquiao. Sa loob ng Atlantic Air Global V sa Zurich, isang analyst ang napaatras sa kanyang upuan. Sir, sabi niya sa Director of Operations. May sitwasyon tayo sa Flight 77. Tumingin ito. Anong uri? Iniharap niya ang monitor. Paulit-ulit na nagpi-play ang viral clip. Namutla ang kanyang mukha. Itigil ang lahat ng public comms. E-notify ang legal at kumuha ng board member sa linya. Hindi na niya tinanong kung sino ang lalaki. Alam na niyang si Manny Pacquiao iyon. At may isang tao sa flight na iyon ang nambastos sa maling pasahero. Para sa mga pasahero ng Flight 77, hindi agad naramdaman ang pagbabago sa simula. Ilang tingin, ilang nagniningning na screen ng phone, pero parang turbulence na biglang tumama, mabilis na nagbago ang enerhiya sa kabin. Nagsimula ito sa mga bulungan. Si Manny Pacquiao ba talaga iyon? Inilipat ba talaga nila siya? Bakit mo palalabasin ang isang taong tulad niya sa first class? Sa likod, ang TikTok video ng estudyante ay lumampas na sa 3 million views, pagkatapos ay 5 million. Sa ika-10 minuto, may nagpost na mula sa sariling bansa ni Pacquiao na may matalim na caption, "Giniito nila tratuhin ang ating mga bayani." Diskriminasyon na nakatago sa polisiya. Ngayon, hindi na lang ito viral moment. Nagiging isang kilusan na ito. Sa gali, nagpapanik na si Bryce. Umilaw ulit ang tablet niya. Escalation triggered. Legacy passenger profile exposed to public media. See alert active. Bumagsak ang kanyang puso. Ibalik siya sa first class, bulong niya agad. Natigilan si Natalie. Hindi natin pwedeng basta, kailangan natin, putol ni Bryce.
Gusto mo bang ikaw ang maging mukha ng susunod na iskandalo? Pero huli na ang lahat dahil sa si Xiaomi, si Emmanuel Mani ay nakakatanggap na rin ng sariling mensahe. Sir, na-notify na ang board. Maglalabas na ng statement ang Travista. Kayo na ang bahala kung ano ang gagawin nyo. Binasa niya ito at itinabi ang phone. Hindi ito tungkol sa image. Tungkol ito sa dignidad. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumahimik ang cabin. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nanggulo. Pero nang maglakad siya sa aisle, bawat hilera ay lumingon. Kilala na nila ang mukha. Kilala na nila ang pangalan. At higit sa lahat, kilala nila ang pagkakamali. Sa first class, napatingin si Blake nang lumitaw si Manny sa kortina. Ikaw na naman, bulong ni Blake, naguguluhan. Pinabalik ka nila? Hindi sumagot si Manny. Humakbang si Bryce sa harap, nanginginig ang boses. Sir, humihingi po kami ng paumanhin. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Ikararangal po naming ibalik kayo sa inyong orihinal na upuan. Pero ang boses ni Manny ay humiwa sa tensyon na parang talim. Hindi ito pagkakamali. Mali ang inyong paghusga. Namutla si Bryce. Hindi niyo chinek ang pangalan ko. Hindi kayo nagtanong. Nakakita lang kayo ng isang tao na mukhang hindi nababagay at kumilos kayo agad. May ilang napasinghap, may ilang napayuko. Tiningnan ni Manny si Blake. Nakipaglaban ako sa mga arena kung saan isinisigaw ng mga tao ang pangalan ko, pero tahimik pa rin akong lumalabas sa likurang pinto. Hindi ako nagpunta rito para sambahin. Nagpunta ako rito para lumipad gaya ng kahit sino. Tumingin siya sa paligid ng cabin. Ang ilan ay hindi makatingin sa kanya. Ang iba ay nagpo-post na. At marahil iyon ang tunay na problema, mahinahon niyang sabi. Akala ng iba sa inyo ang respeto ay nakukuha sa suit at status, hindi sa serbisyo at sakripisyo. Tumingin siya kay Natalie. Gumawa ka ng desisyon. Akala mo pinoprotektahan mo ang iyong brand, pero ang pitrotektahan mo ay ang iyong bias. At ngayon, nakikita na ito ng buong mundo. Huminto siya. Hindi ko kukunin ang upuan dahil ang respeto ay dapat ibinibigay bago pa man nanonood ang mundo, hindi pagkatapos. Inabot niya ang kanyang boarding pass kay Bryce. Sa inyo na ito. At kasunod nyon, naglakad siya pabalik sa aisle. Ang mga pasahero ay parang tubig na nahati para sa kanya. Ang SEC ng Atlantic Air ay ibinalibag ang kanyang phone. Tawagan ng Travista, humingi ng formal na paumanhin, full public statement, at magpatawag ng emergency board meeting. Pumasok ang CFA makalipas ang ilang sandali. Sir, nawalan tayo ng $3.10 million sa valuation. Binabawi na ng mga investors ang kanilang pera. Natahimik ang buong silid. Nang lumapag ang flight S-77, walang pumalakpak. Walang selebrasyon, naroon lang ang kolektibong kamalaya na may totoong nangyari. Habang lumalabas si Manny sa eroplano, may mga staff ng airline na naghihintay, dala ang mga paumanhin habang pinipigilan ang mga kamera. Nilampasan niya sila ng tahimik. Hindi niya kailangan ng statement. Ang mundo na mismo ang sumulat nito para sa kanya. Ang maliit na alon ay naging tsunami. Paglabas ni Manny sa terminal, ang video niya na tumatangging bumalik sa first class ay umabot na sa 50 million views. Pinagdedebatehan na ito ng mga news anchors sa 3 wika. #Manny deserve better, #seat Xiaomi, #first class fail, at higit sa lahat #respect earned, isang parirala na naging digital banner sa social media. Sa loob ng salamin na tour ng Atlantic Air Global V, nagkukumahog ang mga executive. Ang AEC teams ay magdamag na gumagawa ng mga paumanhin pero walang tumatalab. Bawat statement ay binabatikos ng mga influencers at journalists. Hinihingi namin ang paumanhin sa abalang idinulot kay Miss Pacquiao. Abala? Parang natapunan lang ng kape. Ulinitin nyo. Bumagsak ang stock ng 17% sa loob ng 24 oras. Ang mga malalaking sponsors ay umurong. Nagkaroon ng mga inquiry mula sa gobyerno ng Pilipinas at sinubukan ng airline na itago ang mga pangalan ng crew, pero hindi nakakalimot ang internet. Natalie, Bryce, Blake. Ang kanilang mga page ay pinutakte. Ang kanilang social accounts ay binura o ginawang private. Naglabasan ang mga opinyon.
Ang mukha ng araw-araw na kawalang respeto. Paano ang isang flight ay nagkakahalaga ng $300 milyon? Bakit hindi pa rin makita ng mundo ang kadakilaan sa kayumangging balat? Sa Maynila, nagkaroon ng mga candlelight vigil. Hindi dahil sa lungkot, kundi para sa pakikiisa. Isang banner ang nagsasabing, sinubukan nilang maliitin ang isang higante. Naaalala namin ang bawat pulgada ng kanyang pag-akyat. Sa Israel, may mural ni Pacquiao na lumitaw sa pader ng isang boxing gimmick. Ipininta siya hindi naka-gloves, kundi naka-hoodie lang, nakatayo sa aisle ng eroplano, na may anino ng kortina ng first class sa likod niya. Sa mga silid-aralan, ginawang diskusyon ang insidente tungkol sa unconscious bias. Sa mga boardroom, iniutos ng mga asiye ang retraining ng mga staff. At para sa bawat brand na lumalayo sa Atlantic Air, may iba namang sumusubok sumabay sa moment. Ang Travista Tech ay naglabas ng full-page ad. Ang tunay na klase ay hindi kailangan ng upgrade. Pero nanatiling tahimik si Manny. Walang tweets, walang official statement, presensya lang. At ang presensya niya sa sandaling ito ay mas malakas kaysa sa kahit anong paumanhin. Sa Atlantic Air, nakakasakal ang katahimikan sa leadership floor. Damage control, sigaw ng T. Kailangan natin ng radikal na aksyon. Paano kung bulong ng isang junior executive, paano kung imbitahan natin siyang magsalita? Alukin natin siya ng posisyon bilang equity advisor o global ambassador. Nagkatinginan ang board. Gawin niyo. Isang sobre ang dumating sa bahay ni Manny makalipas ang isang linggo. Sa loob ay formal na paumanhin, isang napakalaking alok para sumali sa airline bilang diversity and culture executive na may ganap na kontrol sa training ng staff at polisiya. Kasama rin ang isang blankong tseke para sa kahit anong non-profit na gusto niya. Binasa niya ito ng isang beses, itinupi at tahimik na inilagay sa drawer. Nag-resign si Bryce makalipas ang 2 linggo. Si Natalie ay suspendido. Si Blake ay tahimik na tinanggal sa lahat ng customer-facing programs. Ang kanyang kayabangan ay naging kahihiyan. Pero wala nang pakialam ang publiko sa kanila. Ang pakialam nila ay kung ano ang nagbago. At sa gulat ng lahat, may nagbago nga. Nag-anunsyo ang Atlantic Air ng malawakang reforma, mandatory anti-bias training, at isang bagong blind boarding policy. Nakipagsosyo sila sa mga global humanitarian foundations. Sinubukan nilang ayusin ang barko, pero nanatili ang peklat. Binabalot ni Manny ang kanyang mga kamay habang nagsha-shadow box sa ilalim ng kumukurap na ilaw. Walang kamera, walang tao, ritmo lang, katahimikan at trabaho. Pumasok ang isang assistant, dala ang isang ipad. Nakita niya na po ang lahat ng alok, sir. Tumango siya. Hindi po ba kayo sasagot? Huminto si Manny, tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Sumagot na ako. At nagpatuloy siya sa training. Gusto ng mundo na magsalita si Manny. Pero hindi ibinigay ni Manny ang inaasahan nila. Ibinigay niya ang kailangan nila. Dignidad sa gitna ng katahimikan. 3 linggo matapos ang insidente, lumapag ang Flight 881 sa Ninoy Aquino International Airport. Isang ordinaryong flight lang ito, maliban sa katotohanan ito ang airline na dati ay nagpaalis sa kanya. Sa arrivals gate, may maliit na grupo ng tao. Walang banner, walang sigaw, mga tao lang. Mga inang may bitbit na bata, mga taxi driver, mga estudyanteng may hawak na sign, "Salamat Manny, nanindigan ka para sa amin sa pamamagitan ng pag-upo." Ang tunay na klase ay hindi nabibili. Habang dumadaan siya sa customs, walang bodyguards, walang kamera, isang simpleng ngiti lang sa kanyang mukha. At ang ngiting iyon ay sapat na. Sa halip na sumagot ng demanda o pait, kumilos si Manny sa paraang tanging isang fighter na naging statesman lang ang makakagawa. Inilunsad niya ang Sham Initiative, isang non-profit na naglalayong sanain ang mga hospitality workers sa cultural sensitivity at magbigay ng scholarships para sa mga nangangailangan. Ang launch video ay simple lang. Isang itim na screen na may mensahe, "Binigyan nila ako ng seat Sham-i. Binigyan ko ito ng layunin." Manny Pacquiao. Bumuhos ang donasyon sa loob ng ilang oras. Sa buong mundo, nagsimulang mag-evaluate ang mga airline. Binago ang mga manual. Sa Dubai, isang flight attendant ang nag-post ng litrato. Ngayon, pinagsisilbihan namin ang isang guro na parang CEO, ang isang boxer na parang hari,
at ang isang janitor na parang pamilya. Ito ang bagong first class. Nag-viral ito. Nagpadala muli ang Atlantic Air ng alok. Ngayon, hindi na paumanhin kundi isang upuan sa board. Inalok nila si Manny ng opisyal na posisyon para pangunahan ang reforma. Tinanggihan muli ito ni Manny. Sa halip, nagpadala siya ng maikling note, hindi niya maaayos ang kultura gamit ang kontrata. Inaayos ito gamit ang tapang. Makalipas ang 6 na buwan, sumakay si Manny sa isang flight. First class, syempre, pero hindi dahil hiningi niya. Sa pagkakataong ito, isang batang lalaki ang nag-alok ng kanyang upuan. Sa inyo na po ito, sir. Umiti ang bata. Sabi ng lolo ko, tinuruan niyo raw ang mundo kung paano maupo ng may respeto. Umupo si Manny, tumango at sinabing, matalinong tao ang lolo mo. Sa likuran, isang crew member na nagngangalang Evan ang nanonood ng tahimik. Hindi na siya ang kabado at batang attendant noon. May isinulat siya sa kanyang log, passenger isai, hindi lang isang alamat, kundi isang aral. Hindi kailangan ni Manny ng headlines para manalo. Nanalo na siya kung saan ito pinakamahalaga, sa puso ng mga nakapanood, nakinig at natuto. Ang kanyang redemption ay hindi tungkol sa pagbawi ng upuan. Tungkol ito sa pagbibigay ng bagong kahulugan sa salitang iklas, at pagpapaalala sa mundo na ang tunay na kadakilaan ay hindi nag-uutos ng respeto. Nag-i-inspire ito nito. Ang legacy ng Flight 881 ay hindi si Manny Pacquiao. Ito ang salamin na iniharap nito at ang mga taong piniling magbago nang makita nila ang kanilang sarili rito. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, dalhin mo ang aral na ito. Magsalita kapag ang katahimikan ay tila mas ligtas. Tingnan ang mga tao lampas sa kanilang posisyon. At tandaan, ang tunay na klase ay walang kinalaman sa tiket. Ay share mo kung nasaan ka nagbabasa. Mag-iwan ng comment. Anong bahagi ang pinakatumatak sa iyo? Hindi mo alam, ang boses mo ay baka maging gising ng iba.